Okay, tuloy natin. So, we, grabe kasi, yung, yung mga puti. Alam nyo naman, mas aware nga ang mga Muslim kesa ang mga Christian. Kagaya ko, di ba? Ngayon lang ako nagising sa katotohanan. Pero yung mga aktivista, alam din nila, di ba? So yun, mga ano natin yung mga... Kaya lang nga yung mga aktivista sa Pilipinas, kasi yung CCP, ano? Tama ba? CCP, NPA pa rin ba sila? NDF? Yan yung, ano sila sa China sila. Ano yun, kay Putin sila? Hindi pwede. Hindi pwede yun. Di ba? So, itong US, mawala lang si Trump. Kailangan mawala talaga si Trump. Okay? Pagdasal natin, please pray na mawala si Trump. Okay? Ang maiahalal sa Kongreso ay magi-impeach kay Trump for sure. Ang maiahalal sa Senado ay magko-convict kay Trump for sure. Ngayon, dyan sa Pilipinas, kailangan ng 16 daw para ma-impeach mawala na sa pagka-vice presidente si Sara. I know masakit ganyan, pero maganda rin yun Kasi we need to humble ourselves before the Lord, di ba? We need to humble ourselves before the Lord. Maganda ring maranasan din ni Inday Sara yung humility ba na grabe naman siya, di ba? Tapang nung niya, nung patayin mo, ganyan. Sabagay, ako rin naman, buang din ako. Pero hindi naman ganun na Hindi, may mga time talaga mapupuno ka din, di ba? Pero, sumobra si Inday Sara doon. Doon sa threat niya kay BBM. Grabe yung threat niya kay BBM, di ba? So, anyway, kapahinga ng konti. Matindi yun yung Jeremiah. Pag-aaralan pa natin, So, ngayon, si Isa Almasi nga, espiritu siya. Isang, sila, one being, one essence, one substance, di ba? One Allah. Pero, siya yung ikalawang persona. Yung anak, o Abed, o Ebed. Abdul, pag sinabi mong Abdul, o Abed. Abad, pwede rin. Basta anak, si Isa Almasi yun. Tapos yung Ruh Al-Qudus. The Ruh Al-Qudus. Ang Ruh Al-Qudus, persona siya. Hindi siya si Gabriel. Hindi siya si Gabriel, okay? Iba si Gabriel. Si Gabriel, anghel lang siya. Kailangan, ang nasusunod, yung Injil talaga. Ang nasusunod. Salita ni Isa Almasi yun Di ba? So, dun, pagdating sa yung Protestant Bible, yan na lang ang standard natin. Yung Protestant Bible. Yan ang standard natin. Kakaisa tayo dyan. Sigurado tayo dyan. Yung mga Gospel of Thomas, huwag niyong pansinin yung mga ganun. Wala yun. Walang kwenta. Walang kwenta yun. Mga apocryphal. Hindi walang gamit yun. Yun, kumbaga, istorbo lang sa buhay yun. Yeah. So, para dire-diretso yung natin, yung sa Panginoon, di ba? Kay Allah, mag-glorify siya. Mapaglingkuran natin siya, mas maayos, magawa natin mas maayos ang mundo, Kaya natin sa prayer. Una sa talaga, pray. The power of prayer talaga. Totoo kasi. Sa South Korea, di ba? Dito, prayer. Hindi prayer, communion with God. Siguro that's how I'll put it. Communion with God, which is a gift. Hindi mo naman inaan yun. But you are communing with God every day. Okay? Enjoy God every day. Okay? Enjoy Allah every day. Because si Isa Almasi nga, para maligtas tayo kasi, kailangan siyang
yung sa Tagalog, magkatawang tao. Yung incarnation naman sa sa English. Naging flesh. Incarnation Allah Al-Abed became flesh. Yun na nasa John 1:14. Pero the way we interpret that is the second person of the Trinity, Allah Al-Abed, assumed a human nature. Ayun. Assumed a human nature. There is a body and human body with a human soul of a baby na inassume, inassume. It's mine, ginawang kanya ng second person of the Trinity who is Allah Al-Abed, who is Isa Al-Masih. But the Isa Al-Masih actually is the human body with a soul, with a human soul ni Isa Al-Masih. Pero yun nga, one person. There's only one person. Two natures. Isa Al-Masih is, baka nila, Allah is one Allah in three persons. Al-Tohan, Al-Abed, and Al-Ruh Al-Qudus. Ngayon naman, si Isa Al-Masih, he is one person, pero two natures. Oo. Meron siyang divine nature, meron din siyang human nature. So, the divine nature of... Pero Isa Al-Masih is Allah. Even the human nature of Isa Al-Masih is Allah because He is one person. And the one person of Allah Al-Abed is Allah. One with Allah. Grabe. It's one substance. One being. It's amazing. It's a greater mystery. Pero now we have Isa Al-Masih in the flesh. Right? As a son of humanity. In Old English, he is the son of man, anak ng tao. Ay maganda nga sa hindi anak ng lalaki, Oo nga, ang anak ng tao, hindi anak ng lalaki. To them, they made it son of man, not son of human, of the human. Son of the human, son of human. Yeah, can be also son of human. But I do son of humanity. He is the son of humanity. Yeah, man as all of us. That's humanity. We are humanity. Diba? Yeah, it's amazing. Allah is amazing. And once you have the Ruh Al-Qudus, because you are united to Isa Al-Masih by faith that the Ruh Al-Qudus gave you, and the Ruh Al-Qudus was able to give you the grace of faith that united you to Isa Al-Masih, because in the first place, Isa Al-Masih died on the cross to pay for your sins and to give you the gift, the grace of faith, so that you can be regenerated and once and be indwelt, regenerated and indwelt by the Ruh Al-Qudus. The Ruh Al-Qudus lives in you. Okay? And you pray, there will be miracles. Yeah, you will see dreams, visions. You hear the voice of Allah. Not always, okay? Not always. You're not always hearing voices. Not gonna be like that. But merong talagang nakatanggap ka ng communication mula kay Allah. So ayusin po natin yung kailangan magkaisa yung mga Pilipino na na regenerate Christian, saka yung Pilipino na regenerate Muslim. Saka din yung regenerate na Jewish na nandiyan sa Pilipinas. Natin yan, mga kapatid natin yan. So kailangan magkaisa-isa tayo. But we have to rebuild, reconstruct. We have to reconstruct not everything, but it's a lot of work sa theology. Reconstruct theology. Tatlo yan. What we will reconstruct are the following. 1, theology. 2, ecclesiology. 3, ethics. 4,
missiology. And 5, the church itself. Not just the teaching, but the church itself, we will also need to reconstruct. And then, 6, we will also reconstruct society the best that we can, or societies, groups, the best that we can, because we will never be able, we will never, hindi na, ano ba yun? We will never be able to perfectly accomplish reconstruction. Or we will never be able to achieve a perfect society, a perfect community, a perfect family, a perfect person. That's never gonna happen. But we're gonna try our best. So we will reflect the kingdom of God in Christ, which has already been inaugurated. Nagsimula na po 2,000 years ago ang kaharian ni Allah sa pamamagitan ni Isa Almasih. Si Isa Almasih nakaupo sa kanang kamay ni Allah doon sa paradise. So nandun yung katawan yung human nature ni Isa Almasih, nandun. Which is, He represents us. Ine-represent niya tayo. So kaya para tayo nakaupo doon, when we pray, meron tayong authority. Kaya nagpapalayas tayo ng demonyo sa pangalan ni Isa Almasih. Tsaka pinapagdasal natin yung mga may sakit, gumagaling sila. Sa pangalan ni Isa Almasih lang. Walang ibang pangalan na makakapagaling ng may sakit. Talaga. Pwede rin, may mga demonyo din. Pero iba talaga si Isa Almasih. Talagang malalaman mo talaga. Oo, milagro ni Isa Almasih. Matindi talagang ano. Ibang kumilos si Isa Almasih. Tsaka glorious siya. Yeah. Yun lang, i-step by step natin yung pag-aaral. Ngayon, yung sa Jeremiah nga, prangkahan talaga. Title nung essay, Lynchers with Bibles. Yan talaga, yan si Trump. Lyncher with the Bible. Si Steve Miller, si Johnson, si Elon Musk, sino ba? J.D. Vance, Steve Bannon, yung mga yan, Lewitt, Noem, wala na nga si Noem, pero ano pa rin, Nazi pa rin. Si Bundy, Nazi pa rin. Di ba? So, pero pinagpipray natin sila, pero ano naman, hindi naman lang kaya. Hindi lang kaya. Kasi marami pa rin freedom people dito. So, yun ang maganda sana dyan. Dumami yung freedom people. So, dumadami na tayo. Mga ano ba yun? Ano tayo? Yung connection, di ba? We are connected to each other. O yung China talaga, tsaka Russia ang kalaban natin. Tsaka, hindi naman yung mga tao, yung mga gobyerno nila. So, si Xi Jinping, Chinese Communist Party, si Putin, yung kanyang gobyerno, si Kim Jong-un, tsaka yung mga alipores niya, yan ang mga kalaban natin. Diba? Pero we are freedom people. Tsaka yung Ayatollah, sana nga pinagpipray ko nga yung Iran. Anyway, yeah, may gagawin na. Marami tayong trabaho. So, it's already nighttime. It's 10:24. I will have to, because after this, I have to sleep. Okay? So, medyo napag-usapan natin. So, ngayon, si Isa Almasih, di 100% siyang Allah, 100% din siyang tao, di ba? Yun ang simplified. Pero ang talaga, yung theological talaga, si Isa Almasih ay isang persona na may dalawang kalikasan. Meron siyang pangtaong kalikasan, meron siyang divine, mahirap. Yan yung Diyos na kalikasan. Oo. Meron siyang taong kalikasan, meron din siyang Diyos na kalikasan. Okay? Yung human nature tsaka divine nature ni Jesus.
So, it's a mystery. Mystery na naman yun. Pero isa lang siya. He is one, Jesus Christ. And then, Jesus Christ is one with Allah. Yung katawan lang, yung human nature lang ni Allah, hindi siya, ayun, of our substance yun. Grabe ha? Talagang He united us. Na-unite, glorious talaga, no? Na-unite ang Diyos at ang tao. Dahil kay Isa Almasih. Dahil si Isa Almasih, siya ay Allah at siya ay tao at the same time. So, wow. Yung taong kalikasan ni Isa Almasih, yung kanyang katawan tao at kaluluwang tao, hindi yun Diyos. 100% talagang tao yun. Pero yun namang Diyos na kalikasan o divine nature ni Isa Almasih, Allah talaga. 100% Allah. One with Allah. One with Tuhan, one with Ruh Al-Qudus. So, yeah, and because of that, dahil dyan, nung namatay siya sa krus, talagang supernatural. Hindi lang yan natural pain. Supernatural yun. Kasi hindi naman tayo maliligtas ni Isa Almasih kung hindi supernatural yung nangyari doon sa cross. Namatay siya pero hindi basta-basta yung pagkamatay niya. Hindi kagaya yung yung mga tradisyon na nagsasabing namatay. Kung namatay siya, kawawa naman siya. Parang hindi pwede mangyari yun sa kanila. Para sa kanila, hindi pwede mangyari yun. Pero supernatural nga ang kamatayan ni Isa Almasih kasi pinasan niya lahat ng kaparusahan na para sa atin yung impyerno. Hindi lang, ayun, lake of di ba? Lake of fire sa Injil. Ilog ng apoy. Ilog ng apoy yun. So ngayon, yung ilog ng apoy na yun, simbolo lang yun para sa akin. Siguro, mas malamang. Ilog ng puot ng Diyos yun. Ilog ng puot ng Diyos. Doon itatapon ng mga tao, katawan at kaluluwa. Itatapon sila doon. Mga taong hindi nananampalataya kay Isa Almasih. Yan ang kanilang destinasyon. Pero ang tao kasi magiging mananampalataya lang sa pamamagitan lang talaga ng Ruh Al-Qudus. Yung ma-regenerate ang tao sa pamamagitan ng Ruh Al-Qudus. Yun lang talaga yun. Yun ang pinaka natin. Best case scenario, sabi nga. Best case scenario. So anyway, yung basic na na gospel na isi-share ninyo, buhay si Allah, di ba? Buhay si Allah. Totoo si Allah. Isa lang si Allah. Ang tao makasalanan. So, Allah and then tao. Ang tao makasalanan. Hindi natin maililigtas ang sarili natin. So, si Allah, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang tayo ay maligtas. Nasaan yun? Injil din yan. John chapter 3. Yung famous na John 3:16. God so loved the world. Allah, mahal na mahal ni Allah ang buong mundo, kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak. Nang sa gayon, ang lahat ng manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak. Hindi mapunta ng impyerno. Di ba? Totoo yung impyerno. Sa Injil, totoo yung impyerno. Totoo yung paradise. Sa Quran, paradise. Sa Bible, heaven. Ang ganda dun. I live for that. Ako, grabe yun. Lalo yung second coming. Kasi iba yung heaven, iba pa yung new heaven and new earth. Iba rin ngayon yung nasa impyerno ngayon, iba yung lake of God's wrath. Matindi, yun ang mga pag-aaral natin. Okay? So nag-ano lang ako para makapag-hi. Yung katotohanan lang na yung sinulat ko tungkol na essay
na base kay Jeremiah, exposition ng Book of Jeremiah. Ano lang yung sinabi ko lang dun yung katotohanan, yung genocide, yung mga ganyan. Pag nanakaw ng lupa, ng mga native, tapos, ganun ba? Inaano ko. Tindi nga tindi sa social media. Pero, yun nga, we'll just continue yung truth, to follow the truth, no? And trust Allah. Magtiwala ta kay Allah. And yung assurance of salvation, gusto kong ano yun sa inyo na through faith kay Isa Almasi, meron ka ng kaligtasan, di ba? Ligtas ka na. Tapos yung kaligtasan mo hindi mawawala. Forever ka naligtas. Okay? Hindi binabawi. So justification yan, sa doctrine of justification. Okay? Pag-aaralan pa natin yan. Okay, guys. Magpapahinga na ako. Okay, love you all. Bye-bye. Sa muli. Ingat. Basta magkakaalyado tayo. Tapos, teka, hindi naman natin yan, yung lang talaga, ceasefire. Diyan sa Palestine. Grabe naman kasi October 7. Pero it's time for a new day. So, pagdasal natin ang Palestine, Pagdasal natin Palestine, pagdasal natin Israel. Pagdasal natin lahat, buong mundo. Talaga naman, Panginoon, pinagdadasal po namin sa inyo ang buong mundo. Give us peace, Lord. Give us peace all over the world. All over the world. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you all.